dating LPA08G ay tuluyan na ngang naging tropical depression at ngayon ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility malapit sa kanluran ng Calayan, Cagayan. At napakalayong silangan ng northeastern Mindanao, mayroon pang isang tropical depression na dahan-dahan namang kumikilos pahilagang kanluran. Pero mga kababayan, hindi lamang ang tatlong sama ng panahon o bagyo ang dapat nating pagtuunan dahil ang southwest monsoon o habagat ay enhanced at ito ang dahilan kung bakit nananatiling mataas ang panganib ng malalakas na pag-ulan, bugso ng hangin at mapanganib na kondisyon ng karagatan sa maraming bahagi ng ating bansa. At may isang napakahalagang detalye, sa ngayon ay wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero hindi ibig sabihin nito na walang cyclone wind signal. Kaya ngayong araw, isa-isahin natin ang tatlong tropical system o tatlong bagyo. Susuriin natin ang direksyon ng bagyong Neneng. Titingnan natin kung ito ba ay tatawid ng Luzon. At higit sa lahat, alamin natin kung aling mga lugar ang kailangan maging pinaka-alerto sa malalakas na pag-ulan, hangin at alon. Samantala, kung gusto mo naman maging Neneng, batay sa latest available data, ang sentro ng bagyong Neneng ay nasa layong 745 km silangan ng Itbay at Batanes. Ibig sabihin, nasa karagatan pa rin ito at malayo sa mismong Philippine landmass. Ngunit hindi ibig sabihin na maaari na natin itong kumikilos pa kanluran. Mahalagang bantayan ang magiging eksaktong trajectory nito sa mga susunod na oras. Ngayon, gaano kalakas ang bagyong Neneng? Sabihin niyo Ang naman maximum sustained wind nito ay nasa 45 km per hour at ang bugso ng hangin naman ay umaabot sa 55 km per hour. Habang ang central pressure nito ay nasa 1,002 hectopascal. Kaya malinaw na tropical Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of a never-lasting love. We were the lovers who strove